Gawin natin, diretso tayo sa Badar dahil ang Badar noon, dito ginaganap yung mga bazar. Dito ginaganap yung mga pagdiriwang. Hindi siya parang tigang lang na Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unang-una, kapag nasa center tayo, kung saan tayo madalas, meron tayong mga pinagpapasalamat. Halimbawa, sa Al-Khor tayo, and ako yung naatasan magsalita, alhamdulillah, pinagpagpasalamatin kay Allah subhanahu wa ta'ala na binigyan niya tayo ng lakas, ng time, ng availability, makapunta dito sa center. Pero ngayon, subhanallah, ang pinagpapasalamat natin, nagkaroon tayo ng time, ng availability, ng lakas, ng means, para makapunta dito mismo sa, saan? Sa Badar lang naman. So, dun pa lang, kota na tayo, pwede ko nang tapusin. So, alhamdulillah. At, pangalawa, share ko lang, personal idea. Nabasa ko to nung estudyante pa ako. Sabi nila, kapag nagtitake ka ng notes, nung nag-aaral pa kasi ako sabi, for example, usually, ang gamit mo black ink, and then all of a sudden, gumamit ka ng blue, mas malaki yung chance na matandaan mo yung sinulat mo nung gumamit ka ng blue ink. Kasi naka-highlights yun sa utak mo. Yung ginamit ko ng blue ink, ito yun. Yung black, ang dami mo nang sinulat na mahirap na hanapin ano nga ba yung inaral ko nung black ink yung gamit ko. Ang relasyon nun dito, yung Badar, pwede mo siyang aralin kahit saan. Bukas ka ng YouTube, Facebook, pasok na po, Google Meet. Pero yung moment na nandun ka mismo sa pinangyarihan nung nangyari, mas ma-highlight yun sa utak natin. So, yun yung introduction ko. At dalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala, dalisayin niya yung mga intention natin. At Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, paluwagin mo yung dibdib ko. Wa yassir li amri. At hindi lang sa kakayahan natin, kundi ya Allah, ikaw mismo yung nagpadali nung affairs natin. Kaya naging maganda yung kinalabasan ng lecture. At ang niyat natin, yafqahu qawli. Hindi para sumikat tayo kung ano man, bagkos para maintindihan nung gusto natin pagparatingan nung mensahe yung gusto natin sabihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tayyib. Since digmaan ng Badar yung pag-uusapan natin, meron akong tatlong words na gustong i-share before tayo mag-start. Kasi dalawa sa kanila ay magagamit all throughout our journey until Tabuk. And yung isa, sama na lang natin, dagdag sa mga nag-aaral ng Arabic. 5. Una, ang word na gazwa. Ang gazwa, kung itatranslate mo siya sa madaling pagtatranslate, siya ay digmaan kung saan lumahok ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang gazwa. Pangalawa, okay na tayo sa gazwa. Pangalawa, yung tinatawag na Sariya. Ang Sariya, ito naman yung grupo o hukbo ng mga Muslim nung panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dinideploy niya. So nakikipagdigma din sila pero hindi nila kasama ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So may Sariya to Hamza ibn Abdul Muttalib, may Sariya ni Abdullah ibn Rawaha. Okay? So sila yung mga leader, nagtatalaga ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng mamumuno sa kanila. And lastly, hindi na to kasama dun sa pag-uusapan natin, pero all in all, yung word na ma'araka. Kung di nagkamali, nabanggit siya sa sakyan namin kanina. Yung word na ma'araka, ito naman yung labanan in general. Hindi necessary na Muslim yung involved dun sa digmaan. So yung mga digmaan sa Waterloo, sa mga kaya Alexander the Great,
kung yung Arabic term na gagamitin dun ay ma'araka. Okay, so Ghazwa kasama ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sariya, hukbo ng mga sahaba na dineploy ng Rasul, at ma'araka. So dalawa, necessary ang involvement ng mga Muslim. Taib. So yun yung ano natin. Start tayo sa Badar. Ang tribo ng Quraysh, sila ay tribo na kilala na meron silang pangunahing pinagkukunan ng kayamanan o pangunahing kabuhayan, which is tijara o pangangalakal. At sa tingin ko kabisado ng lahat sa atin to, nung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, li'ilafi Qurayshin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. So dito dinescribe ni Allah, binigay ni Allah subhanahu wa ta'ala yung katangian ng Quraysh na sila ay naglalakbay rihlatash shita'i was-sayf sa panahon ng taglamig at tag-init. So pumupunta sila ng Sham, ng Syria, kumukuha sila ng kalakal doon. Sa pagpapalit ng panahon, pupunta naman sila ng Yaman, sa baba. At yung mga kalakal na nakuha nila sa Sham, binibenta naman nila dun sa Yaman. And vice versa. Magbibenta sila sa Yaman, kukuha sila ng kalakal dun at ibibenta naman nila sa Sham. So, yung Makkah, o yung mismong bansa nila, yung Hijaz, nasa gitna nung Sham at Yaman. So, nakaka-stop over sila dun sa kanilang lugar. So, dito kilala yung Quraysh. Nang ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ginawaran siya ng nubuwa, ng pagkapropeta, marami sa Quraysh, marami sa leader ng mga Quraysh ay tumuligsa sa mensahe ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Not necessarily dahil di sila naniniwala. Kung mag-aaral tayo ng sira, sila Abu Jahal, marami sa mga leader, sila Abu Sufyan, nung hindi pa sila Muslim, may part ng pagkatao nila na naniniwala sila sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pero dahil sa posisyon nila sa Quraysh, pag sumunod ako kay Muhammad, mawawalan ako ng posisyon sa Quraysh. Bakit? Kasi kailangan ko sundin si Muhammad. So ang kufur nila ay, sinasabi ng mga scholar, kufrul istikbar. Kufur, kawalan ng pananampalataya na naguugat sa pagmamalaki. Dahil mawawala yung kung anumang meron sila nakatayuan sa tribo nila. So, ngayon, dumating ang pagkapropeta ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marami sa Quraysh, pine-persecute nila, tinotorture nila yung mga maralita na sumunod sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tinotorture nila, pinipilit nilang magmurtad. At subhanallah, at this point sa sira, marami sa mga utos ni Allah subhanahu wa ta'ala inuutos sa mga Muslim. Bigyan ko ng example. Isa sa mga pinakaunang aya na bumaba sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa suratul Muddathir, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, magsabar ka ika sa kung anumang sinasabi ng mga tao, wahjurhum hajran jamila. At basically inuutusan yung mga Muslim na hindi lumaban sa mga musyrikin. Bagkus subukan niyo lumayo sa kanila at magtiis muna at this point. Ngayon, tumagal yung panahon na ganito yung sitwasyon ng mga Muslim hanggang dumating ang utos mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hopefully, utos na to ng paglaban, no? Pero hindi. Yung utos na dumating dito sa panahon na to ay utos na mag-migrate papunta ng Madina. At maganda rin na lagyan ng emphasis to, yung pag-migrate ng mga taga-Makkah, ng mga Muslim na galing sa Makkah papuntang Madina, hindi to hijra na merong despedida, naghahanda sila ng ilang araw na merong party. Hindi. Yung hijra ng mga sahaba at this point in time, marami sa kanila nagtatago. Patago sila naghihijra. Bakit? Dahil marami sa kanila
bago pa masagawa yung pagmamigrate, yung paghihijra nila, napipigilan sila ng mga Quraysh. Or meron naman, nasa gitna na sila ng Makkah at Madina, mapipigilan pa sila. At meron pa, katulad ng sa kwento ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, yung kasama niya, nasa outskirt na sila ng Madina, sinabi ni Abu Jahl dun sa kasama niya, yung nanay mo, hindi na nag-aayos ng sarili, hindi na nagsusuklay, hindi na kumakain, na-depressed na. At sumusumpa siya na kung hindi ka babalik, hindi magbabago ang sitwasyon niya. At si Umar ibn al-Khattab, kilala natin si Umar, sinabihan niya yung kasama niya na huwag kang maniwala dyan kasi alam mo naman kung ano ginagawa nila. Okay? Sabi ng kasama ni Umar, babalik muna ako ng Makkah, aayusin ko lang yung sitwasyon ng nanay ko, at pag naging okay na, inshallah, susunod din ako mag-hijra ulit. Ito yung sahaba na kung saan pinababa ni Allah subhanahu wa ta'ala yung aya na o kayong mga ya ayyuhalladhina asrafu ala anfusihim, yung mga kul li ibadiya astaghfirullah, yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na sabihin mo sa aking mga alipin na nagsayang sa kanilang mga sarili, nakagawa ng pagsasayang sa kanilang sarili, huwag kayong mawala ng pag-asa sa awa ni Allah. Ito yung sahaba na yon. Ito yung kwento nun. So, pinipersecute sila. Pinipersecute yung mga sahaba sa unang 10 taon ng sira. Ngayon, nakapaghijra na ang mga sahaba. Alhamdulillah, dumating ang utos, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, udhina lilladhina yuqatiluna biannahum zulimu. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ibinigay ang kapahintulutan sa kanila na nakikipaglaban, yung mga sahaba. Bakit? Biannahum zulimu. Sapagkat sila ay ginawan ng kawalan ng katarungan. Doon sa paghihijra nila ng mga sahaba, nabanggit natin, sikreto yun. As much as possible, kung di ako nagkakamali, 2 sahaba lang yung kinaya na nagsabi, maghihijra ako, kung sino yung gusto na mabalo yung asawa niya at maging mga yatim, maging mga ulila yung anak nila, dyan ako dadaan, harangan niya ako. So, 2 lang kung di ako nagkakamali. Sino kayo makakahula? Umar ibn al-Khattab at si Hamza radiyallahu anhu. So, silang 2 lang kung di ako nagkakamali. Ang mga sahaba na kinayang maggawa ng ganitong uri ng hijra. Pero majority ng mga sahaba, patago sila, pasikreto sila, sa gabi sila pumunta ng Madina. Ngayon, nung naghijra yung mga sahaba, kung titignan natin, hindi mo naman pwedeng dalhin yung business mo papuntang Madina. Especially nung panahon nila, kamelyo yung kahit ngayon siguro kung may business ka sa Makkah, pupunta ka na Madina, kahit anong sasakyan yung meron ka, hindi mo madadala yung business mo, iiwan mo yan. Let alone yung bahay mo. Kung anumang kabuhayan meron ka, iiwan mo yan. At yun yung status ng mga muhajirun. Ang mga muhajirun, guys, ganun tayo ng konti dito sa kanya. Karoon tayo ng konti. Kay Stan. Initan mo.